Tinaguriang Land of the Rising Sun, ang Japan ay isa sa pinakamayayamang bansa, hindi lamang sa Asya kundi maging sa buong mundo. Kaya naman ito ay paboritong dayuhin, lalo na ng mga Pinoy upang magtrabaho. Dahil sa malagong ekonomiya ng Japan, marami sa ating mga Pinoy ang naaakit na dito hanapin ang magandang kapalaran. Ngunit hindi lahat ng ating mga kababayang napunta ng Japan ay napabuti ang kapalaran, hindi dahil binigo sila ng Japan, kundi sila mismo ang mga nalihis ng landas at naging padalos-dalos sa kanilang mga kilos. Nakalulungkot dahil sa kabila ng katuparan ng kanilang pangarap na makatuntong ng Japan para sa kanilang mga pangarap sa buhay, ay pinili nilang gumawa ng isang bagay na habang buhay nilang pagsisisihan. Ang tinutukoy ko ay ang kaso ng 3 nating mga kababayan na naugnay sa isang karumal-dumal na krimen sa Japan. Paano nga ba sila nasangkot sa isang krimen sa lupang minsan nilang pinangarap na matuntungan? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng 3 Pinoy na hindi nangiming gumawa ng krimen sa ibang bayan. Nasa 2 dekada na ang nakakalipas. Para sa kasong ito, dumako tayo sa bansang Japan kung saan naganap ang krimen na kinasangkutan ng 3 Pinoy overseas workers. Ang kanilang biktima ay ang 21 taong gulang na si Misato Harada, second-year college student ng Ibaraki University. Aktibo raw ito sa kanyang klase at isang matalinong estudyante. Mag-isang namumuhay si Misato sa Ami Village, Ibaraki Prefecture, habang nag-aaral sa School of Agriculture sa Ibaraki University. Masayahin at punong-puno ng pangarap ang dalaga na noong panahong iyon ay nasa kasagsagan ng kanyang kabataan. Ngunit sa hindi inaasahan, isang panganib pala ang nakaambang maganap sa kanya gabi ng January 30, 2004. Nang araw na iyon, nagtungo siya sa bahay ng isang kaibigang lalaki para kumain ng hapunan at makipagkwentuhan. Malapit lamang ito sa kanyang tirahan doon din sa Ibaraki. Ayon sa kaibigan ni Misato, malalim na ang gabi nang umuwi ang kaibigan sakay ng kanyang bisikleta, ang nagsisilbing mode of transportation para sa dalaga. Hindi akalain ng kanyang kaibigan na iyon na pala ang huling beses na makikita niyang buhay si Misato dahil kinabukasan, January 31, 2004, bandang 6:30 ng umaga, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa Shimegawa River sa Miho Village, di kalayuan sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang kilalanin ng bangkay, nakumpirma ng mga otoridad na ito ay si Misato Harada. Wala itong damit at may mga saksak at 2 malalim na hiwa sa dibdib at sa kanyang leeg. Bagamat may mga artikulong nagsasabi na siya ay namatay dahil sa pananakal. Sa inisyal na pagsisiyasat sa bangkay ng biktima, napag-alaman ng mga investigador na positibong hinalay ang biktima dahil sa mga semen na nakuha sa kanyang katawan. Ang matindi pa, 3 set ng DNA ang nakuha sa kanyang bangkay, kaya nakatitiyak ang mga investigador na 3 ang hahanapin nilang salarin. Sa panayam ng mga pulis sa kaibigan ni Misato, ang huling taong nakasama nito bago siya natagpuan sa ilog. Nagpaalam si Misato na makikipagkita siya sa ilan pang mga kaibigan at babalik din kinaumagahan. Napag-alaman din ng mga pulis na ang naturang lalaki ay nobyo ni Misato. Bagamat pinaghinalaan ng mga pulis ang nobyo ng biktima, agad rin siyang tinanggal bilang suspect dahil hindi nagmatch ang DNA nito sa DNA na nakuha sa katawan ni Misato. Makalipas ang 4 na araw, February 4, 2004, natagpuan ng mga pulis ang isang bike sa parking lot ng Case Denki Electric Store sa Chuchira Town. Nasa 8 kilometro ang layo mula sa tinitirhan ng biktima. Pinaniniwalaan ng mga investigador na ang nasabing bike ay pag-aari ni Misato at ito'y sadyang inilagay doon ng mga salarin upang iligaw ang investigasyon.
Nagpatuloy sa kanilang investigasyon ng mga pulis at pati mga kaibigang lalaki ni Misato Harada ay kanilang inimbestigahan, pero kalaunan ay wala rin silang nakuhang sapat na ebidensya na mag-uugnay sa mga ito sa kaso. Dahil walang nakuhang lead ang mga pulis para sa ikalulutas ng kaso, tumamlay ang investigasyon at lumamig ang kaso ng halos 3 taon. Dahil sa kawalan ng pag-asang makakamit pa ng biktima ang hustisya, naghain ng reward money ang pamilya ni Misato noong taong 2007 na nagkakahalaga ng 2 million yen o halos 745,000 pesos sa sino mang makakapagturo kung sino ang gumawa noon sa kanilang anak. Ganun pa man, wala pa ring nangyaring update sa kaso. Nang sumunod na taon, 2008, naghain naman ang gobyerno ng Japan ng karagdagang 10 million yen o nasa 3.7 million pesos sa pera natin sa kasalukuyan bilang pabuya para sa ikalulutas ng kasong ito ni Misato. Ngunit makalipas ang halos 1 dekada ay wala pa ring naging lead sa kaso upang mahuli ang mga suspect. Bagamat tumamlay ang kaso, hindi tumigil ang mga investigador sa paghahanap ng lead. At sa tulong ng mga nakalap na impormasyon mula sa ilang saksi sa krimen, naitala ng mga pulis sa International Wanted List ang mga pangalan ng 3 Pilipinong suspect sa kaso. May ilang saksi kasi na nakakita sa mga suspect habang ibinababa nila ang bangkay ni Misato sa ilog kung saan siya natagpuan. Nanguna bilang suspect ang Pilipinong nagngangalang Jericho Mori Lampano na noong maganap ang krimen ay nasa 22 anyos ang edad at noon ay naninirahan sa Ibaraki Prefecture. Nasa mahigit 2 taon nang iniimbestigahan ng mga pulis si Lampano. Batay sa mga ulat, ang 2 pa nitong kasamahan ay nanatili ng 3 taon sa Japan pagkatapos ng krimen bago umuwi ng Pilipinas taong 2007 at hindi na muling bumalik ng Japan habang si Lampano ay 6 na beses pang nagpabalik-balik ng Japan. September 2, 2017, matapos ang 13 taon mula nang maganap ang krimen, nangyari ang pag-aresto kay Jericho Mori Lampano, 35 taong gulang ng taong iyon at isang factory worker na noon ay naninirahan sa Mizuho City sa Gifu Prefecture kasama ang kanyang pamilya. Nagmatch sa kanyang DNA ang nakuhang DNA sample sa katawan ng biktima at siya rin ang naging pangunahing suspect sa panghahalay sa noon ay 21 anyos na estudyanteng si Misato Harada. Labis na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay ang ginawang pag-aresto kay Lampano dahil hindi nila akalain na magagawa nito ang nasabing krimen. Nagsimulang litisin ang kaso ni Lampano sa Mito District Court kung saan inamin niya ang panggagahasa at pagpatay sa biktima. Batay sa salaysay ni Lampano, 2 pang Pilipino ang kasabwat niya sa krimen at kanya itong pinangalanan. Hindi raw nila kilala ang biktima at nagkataon lamang na naispatan nila ito. Bata pa raw sila noon at naging padalos-dalos sa kanilang mga kilos. Inamin din niyang sila'y nag-inuman at gumamit pa ng droga bago at pagkatapos nilang gawin ang krimen. Sa kanyang salaysay, gabi ng January 30, 2004, inabangan di umano nila ang dalaga na nakita nilang sakay ng kanyang bisikleta. Nooy lulan sila ng isang van at nang makahanap na sila ng tiyempo, hinarang nila ang dalaga sa kanila ito sa pilitang isinakay sa sasakyan. Dinala nila ang biktima sa Ibaraki University School of Agriculture at doon isinagawa ang kanilang maitim na plano. Sa takot daw nilang makalaboso dahil sa krimeng ginawa, napilitan daw silang patayin ang biktima. Muli daw nila itong isinakay sa van at saka itinapon ng bangkay sa Simigawa River sa Miho Village. Dahil sa pag-amin ni Lampano sa kaso, hinatulan siya ng Japanese court ng habang buhay na pagkabilanggo. Samantala, noong January 23, 2019, matapos ang 15 taon ng pagtatago, sa wakas ay nahulog na rin sa mga kamay ng Japanese Interpol ang ikalawang suspect na si Keith Gianan Echane, 32 taong gulang nang siya ay arestuhin sa tirahan nito sa Taytay, Rizal
sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police. Ayon sa suspect, nakahanda siyang humarap sa paglilitis sa kanyang kaso na matagal niyang tinakasan. Inilipad siya sa Japan kasama ang mga umarestong Japanese authorities at pagdating sa Narita Airport ay idiniretso na siya sa istasyon ng pulis para sa investigasyon. January 18, 2021, sa unang paglilitis sa kaso ni Etienne sa Mito District Court, hiniling ng prosecution na habang buhay na pagkabilanggo kung hindi man parusang kamatayan ang ihatol sa suspect dahil buhay ang kanilang inutang, habang ang depensa ay humiling ng mas mababang sentensya sapagkat ang suspect di umano ang pinakabata sa kanilang tatlo na noong gawin nila ang krimen ay 18 anyos lamang at naging sunod-sunuran lamang sa inutos ng kanyang mga kasama. Isang buwan makalipas ang paglilitis, hinatulan siya ng korte ng habang buhay na pagkabilanggo, habang ang ikatlong suspect ay kasalukuyang pa ring pinaghahanap ng batas para papanagutin sa krimen. Hindi pinangalanan ng ikatlong suspect sa lahat ng artikulong may kinalaman sa kasong ito. Samantala, ang tatlong Pinoy ay pinaghinalaang sangkot din sa ilan pang pagpatay sa Ibaraki Prefecture noong panahong iyon. Naging sunod-sunod kasi ang mga naganap na pamamaslang sa lugar noong taong iyon, kaya iniimbestigahan pa ng mga pulis kung totoong sangkot nga ang tatlo sa mga naganap na insidente ng pamamaslang. Nakakapanghinayang ang biktima dahil sa murang edad ay hindi lamang puri ang kinuha sa kanya, kundi winakasan pa ang kanyang buhay ng mga taong dayuhan lamang sa kanilang bansa. Marami pa sana siyang pangarap na tutuparin kung hindi lamang sa mga taong tulad ng ating mga kababayan. Nakakapanghinayang din ang ating mga kababayan na sinayang ang pagkakataon at oportunidad na hawak na sana nila. Pero dahil sa kanilang kapusukan, nauwi sila sa paghimas ng rehas ng panghabang buhay. Maging leksyon sana para sa lahat ang kasong ito, lalo na sa ating mga kababayan na nangingibang bansa na maging matalino sa mga kilos at desisyon sa ating buhay. Dahil kung ano ang ating itinanim ngayon, ang bunga noon ang ating aanihin pagdating ng araw. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.